Ako, si Crisostomo Ibarra, anak ng isang lalaking minahal ang bayan, ngunit pinaslang ng sistemang bulok at mapang-api. 7 taon akong nag-aral sa Europa. Akala ko ang karunungan ay susi upang magbago ang aking lupang sinilangan. Naniwala akong sapat na ang mabuting puso at malinis na layunin upang kausapin ang mga nasa kapangyarihan. Ngunit bakit kapag ang isang Pilipino'y nagnanais maglingkod, bakit siya agad ang tinuturing na kaaway? Bakit ang paaralang pangarap kong itayo, isang paaralang magtuturo ng dangal at kalayaan, ay sinalubong ng pagdududa at paninira? Ang aking ama, inapi, ikinulong at dinala sa hukay. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa galit at kasakiman ng iilang may kapangyarihan. At ngayon, ako naman ang kanilang gustong wasakin. Ngunit hindi ako susuko. Sa kabila ng kasinungalingan, sa kabila ng kanilang pangingibabaw, may nananatiling apoy sa puso ko. Isang apoy na nagsasabing ang Pilipino ay karapat-dapat sa katarungan. Ang Pilipino ay karapat-dapat sa karunungan. Ang Pilipino ay karapat-dapat maging malaya. Kung ang aking tinig ay hindi nyo pakikinggan, may darating na ibang tinig, mas malakas, mas marahas. At sa araw na iyon, hindi nyo na mapipigilan ang galit ng bayan na inyong inapi. Hindi ko hinangad ang dugo, hinangad ko lang ang pagbabago. Kung hindi ninyo kayang mahalin ang katotohanan, sana matutunan ninyong mahalin ang bayan. Pinili ko si Crisostomo Ibarra dahil siya ang representasyon ng Pilipinong mulat, edukado at may pangarap sa bayan. Sumisimbolo siya sa mapayapang reforma ng pag-asang magbabago ang Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unawa. Ngunit tulad ng maraming Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, siya'y nabigo dahil sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kanyang karanasan ay paalala na walang tunay na pagbabago kung walang katarungan at ang edukasyon ay data laban sa pang-aapi. Ang mensahe ni Rizal ay nananatiling buhay. Ang Pilipino ay dapat mulat, matapang at handang manindigan para sa tao.